Good morning po sa bawat isa. So, this video po is intended dun sa mga hindi naka-attend ng General PTA for grade 3s, all grade 3s. Okay? So, by the way, ako po si Sylvester Sadiwa. Ako po ang Vice President ng overall PTA for grade 3. Okay? So, this video is for us parents to know what is the proposal ng overall PTA officers ng grade 3. So, tinanong po namin ang mga teachers kung ano po yung kailangan talaga nila sa ngayon. And as it turns out po, no, so kailangan nila ng printer. So, honestly po, meron naman silang ginagamit na printer. That's undeniable. Pero, ang printer po na ginagamit kasi nila is yung sa principal's office. So, as we know, everyone in the school is using that printer. So, of course, isang printer, buong school ang gumagamit. So, this project is para matulungan natin yung ating mga teachers, especially all teachers in grade 3, to have an easy access sa printing. So, ito po yung proposal namin. So, as of this moment, meron po tayong 3 options na nire-recommend. Okay? So, ito pong mga printers na to ay all under Epson brand. Bakit po napili yung Epson brand? Kasi based po sa research namin, this is also in accordance with our inquiries from professionals in the printing business. By the way, my brother-in-law kasi is into printing business, and also some of my colleagues are also in the printing business, not just printing business but tarpaulin printing business. So, Epson talaga yung ginagamit nila sa pagpiprint because of the durability itself, uh, economical, yung tipid sa ink, no? So, hindi na po ako naghanap sa ibang brand since nakita ko naman personally, ito talaga yung ginagamit nila. So, as I move on, okay? So, ito po yung tatlong printers na ginagamit na pinopropose namin. So, we have 3 tiers. So, entry, mid-tier, at saka high tier. So, entry tier also pertains to low tier po, no? So, pinakamura technically. As you can see, nandyan naman po yung prices. So, we are providing options which is the L3250, the mid tier is the L5590, and the high tier is the L6490. Okay? So, ito po, all three EcoTank printers share the same Epson 003 ink. So hindi ito ang consideration din po namin sa pagpili ng printers na to is yung availability ng ink. Kasi kung magi-stick po tayo sa sobrang luma ng mga printers po, so baka naman mahirapan yung mga teachers natin na maghanap ng ink. Okay? So, ito po yung full specification, no, kumbaga sa mga nakakaintindi, you can check and post this video para makita nyo po, but parang papasadahan ko lang ng mabilis. So, all three printers po are capable of doing print, scan, and copy. Okay? Or technically, no, Xerox as all we know. So, printing technology, okay? So, hindi naman po tayo lahat familiar diyan, but masasabi ko lang, no, so yung precision core po which is available sa mid tier at saka sa high tier is the latest. Okay, yan po yung mga heat free. Sabi nga po diyan, heat free. So hindi po umiinit kahit gaano kadami ang printing natin.
So, print speed po, ito po yung gaano karami ang pwedeng i-print sa isang minuto. So, that's PPM or print per minute. So, ayan po sa mid-tier, sa low tier natin, 10 pages per minute, and that is kung lahat black, and then 5 pages per minute kung lahat color. So, of course, as printer goes up, so dumadami rin po ang printing sa isang minuto, no, which is mas marami mas maganda kasi the printer na mapagde-decide nating piliin is going to be used by all 6 sections. By the way, just so you know po, no, ang population po ng buong grade 3 is at 278 students. Okay? So imagine po, ang dami nun. So hindi lang naman po sa isang printan, isang page. Minsan po, 2 page, 3 pages, or most likely like around 5 pages. So that's one thing that we need to consider po in terms of choosing a printer. So, going back to this, so PPM pagdating sa mid-tier natin, nasa 15 pages per minute sa black and 8 pages per minute sa colored. And the high tier can have as much as 37 pages per minute up to 20 or and 23 pages per minute sa colored naman. So of course, ito po, no, sa kahit anong gadget, mas mataas na price, technically mas favorable naman po yung specs. Okay? So auto duplex print, ito naman po ano lang, it's an add-on, pero mas maganda po yung katulad ng pag nag-aano tayo, pag photocopy, no, at saka back to back ang kailangang i-photocopy, or ang ipiprint po isang bond paper pero back to back ang printing. So dito po yun pumapasok, auto duplex print, back to back ang printing. Sa lahat po ng printers po, ang meron lang is yung ating high tier. Okay, kumbaga hindi na ibabaliktad ni teacher ang bond paper para makapag-print sa likod. Automatic na po siyang magpiprint sa harap at sa likod. Okay? So paper capacity naman po, ito lang naman yung ano nilalagay sa loob ng ng printer natin, no. So sa pinakamababa, can cater 100 sheets or 100 pieces of paper sa paper tray, dito po 'yun siya. Tapos sa mid-tier ganun din, that's 100 sheets dito na pwedeng ilagay. And then the last option, which is the high tier, is up to 250 sheets. Kalahati na po yan ng isang rim ng bond paper. Okay? So blank ink yield, ito po yung konsumo ng ink, kung gaano kadaming papel ang pwedeng or possibly ma-print sa isang kargahan ng ink. Kung sa may mga idea po sa printing, 'di ba, pag bumili tayo ng ink, yun ang mga nakabote. So yan po may bilang. So sa low tier, okay, sa pinakamababa, up to 4,500 pages ang kaya niyang i-print sa black lang, walang ibang kulay. In terms of the mid-tier, medyo konti siya, which is at 4,300 pages. And then, of course, yung pinakamahal natin, yung high tier, which is up to 7,500 pages. Okay? So, in terms of colored naman, yung pinakamababa natin actually ang may pinakamaraming pages na kayang i-print. Sa colored lang naman. And then, which is at 7,500, followed by the mid-tier, it's at 7,300 pages. And then, the last one is yung high tier natin is up to 6,000 pages. Ang important po sa atin is yung black, black, no, kasi more on naman po, no, mga questions naman ang piniprint ng mga teachers natin. So favorable po yung sa natin sa high tier. Okay?
So, ito naman po yung mga benefits na pwede nating makuha. So, I would start with the high tier, no? So, Epson EcoTank L4690. So, yun po, nabanggit na kanina. So, ito po nasa 37 pages black and white or 23 pages sa colored. Sa isang minutong printing, pwede siyang mag-print back to back. Ah, And then in scanning, that's 35 pages ADF sa scanning kung may mga papers na kailangang i-scan and then print. And kagandahan po dito is connected na siya sa Wi-Fi or sa internet. So kumbaga kahit ilagay natin tong printer na to sa isang room lang at kailangang i-access ng teacher sa ibang room, no, hindi na sila kailangan pumunta doon sa room ng teacher na or hindi na sila kailangan pumunta doon sa room na kasi pwede naman siyang wifi connected. Okay? Merong color display. So ito po 'yon. Ewan ko kung kita po 'yan sa video. And then yun nga, kaya po niya mag-take ng 250 sheets of paper in just one go. So dito po 'yun nilalagay sa dito po nilalagay sa paper tray 'yon. So ito po recommended talaga sa mga small to medium offices kasi kaya niyang mag-print or parang may limit siya na up to 3,000 pages per month. Okay? So ito po, bakit ito ang parang pinopropose, to be honest to you guys, ito po yung pinopropose namin because of its life of print. By the way po, sa mga hindi nakakaalam, ang printer po ay may print or may print life lang po siya. Ibig sabihin pag naabot niya na yung print life, pwede na po siyang masira. In this case po, dito po sa pinaka-highest printer natin na sinasuggest or nire-recommend, ang print life po niya is up 100,000 pages. Okay? So, imagine po 100,000 pages kung based on the sa website ng Epson, ito po ay kayang tumagal ng 5 years in terms of warranty and in terms of durability. Okay, so yun po. Next tier natin, okay? So kung gusto natin medyo mababa, ito po dito tayo sa sa mid tier, which is the Epson EcoTank L5590. So na-discuss na kanina, ayan. So 15 it can have 15 pages ng black and white per minute, and then also 8 pages ng colored per minute. So ayan po, hindi ko na masyado i-discuss kasi hindi naman tayo lahat technical. So ito po is small business, ginagamit siya sa small business, so can also take up to 3,000 to 500,000. Pero ang print life nga lang po nito is up to 50,000 lang po. Yun, kumbaga yun yung parang natin, which is under coverage of 2 years. So kayang tumagal siya ng 2 years. Ayan. And then the last option natin is yung pinakamababa natin. So entry tier, which is the Epson EcoTank L3250. Okay, pinaka-affordable sa lahat. So as you can see, it only ranges from 9,500 to 10,995. Okay, so affordable. Medyo mabagal lang siya in terms of printing kasi this can only take like 7 pages sa black and then 5 pages. Teka lang, balikan nga natin. It can take up to 10 pages sa black and then 5 pages sa colored po, no? So yun lang yung niya, parang disadvantage, mabagal siyang mag-print. Okay? Sa per minute. So ibig sabihin kung sa isang oras po kaya lang niyang or technically naman medyo okay naman siya, pero this ito po hindi masyadong pangbugbugan kasi ang po nito, nagiinit po ang cartridge nito. So kumbaga every now and then kailangan ipahinga. Yan po. Pero ito yung pinakamura. So in terms of
print naman po, this can only have 30,000 pages in its lifetime. So which is can take one equivalent to 1 year warranty po. So yun. Pero yun po naman yung mga life pages naman po. It doesn't mean na masisira na siya agad. So it's still nasa maintenance pa rin, nasa paggamit pa din. So but don't worry guys, if in case na ano naman, tayo naman po technical and medyo well versed in terms of technology. So we can always help our teachers in terms of maintaining the printers, what to do if in case may problema, so we can always help them out. So yun po no. So durability, so ito parang same thing lang naman po na na-discuss natin kanina. So lifespan 30,000 prints for the low tier, mid tier is 50,000 prints, and then the high tier is going to be 100,000 prints. So ito po in terms of print head, ito po yung mismong ginagamit para nagpiprint. So consumer micro piezo, commercial precision core, and industrial precision core. So kanina parang hindi naman na-distinguish what's commercial and industrial. So syempre kahit hindi tayo nakakaintindi masyado ng technology, I guess naman po ang industrial po ang masasabi nating maganda, which is this is available sa ating high tier. So chassis build, heavy duty, of course. Nandiyan na po, heavy duty talaga yung pinakamahal. Yan. So in terms of price value naman po, ito siya no. Ang natin, ang ink. So magkano siya? Technically po halos lang or same lang po siya. By the way, ang ink po nito is with a code of 003. Pero ito pong ink na nire-recommend ko kung brand new po ay kung sa mismong brand po kasi siya mas mahal siya, to be honest guys. It ranges from 7,000 to 8,000 po yung set. Ito pong nire-recommend ko po is actually a third party ink from Inkrite. Okay? Ito po gamit na rin ng mga printing natin. Of course, sa printing kailangan cost is very very considerable. So kung bibili po ng original ink kasi, ang ink lang po na binebenta ng brand itself ng Epson is at 100 ml or 100 ml lang po. 'Yan ang pinakamadami. However, ito pong ink na na tinitignan natin in the price of 5,200, this is already for set plus meron pa po siyang additional na one bottle of black ink. And ang ml po ng ang ml po ng ink is at 500 ml kung hindi ako nagkakamali. 500 ml. So sobrang dami na po 'yon. Kumbaga matagal nang gagamitin ng mga teachers natin. So same thing all across printers. And of course, sa bond paper naman po, medyo idagdag na rin natin. Syempre, paano magpe-print kung walang bond paper? So, ito po sa 10 reams, bawat isang box kasi po is 5 reams and nagkakahalaga po siya ng 1,099 ang isang box that has 5 reams. So, bigyan natin we are proposing to include 10 reams of bond paper. So that costs at 2,198. So the big question is here, okay? Ano po yung if ever na mag-agree ang lahat, okay po sa lahat ng parents, ito po yung magiging computation per parent. Okay? So this is just a proposal. Pero kung hindi po okay, so we will not pursue, okay? So sa lang po, ang lang natin dito mga mommies, mga daddies is to help our teachers no na mapadali ang trabaho nila, okay? Of course para din naman sa mga anak natin 'yon no. And ito lang po ma-segue ko lang na technically po binibigyan po ang mga teacher ng
soft copy lang po. So technically kung halimbawa may mga activities ang mga anak natin, supposed to be po dapat parents ang nagpi-print. So imagine po kung may project ang anak natin na kailangang i-print or mga activities na kailangang i-print. Kung wala kang printer, kailangan mo pumunta sa computer shop, magpa-print. Magkano ang print sa black and white? Nasa black or sa black and white pala nasa 5 pesos siguro. I'm not sure kasi ano and then sa colored naman po it ranges from 8 pesos to 10 pesos, no. So kung araw-araw, sabihin natin hypothetically speaking po, kung araw-araw po ganun ang gastos natin. So just imagine na lang po kung meron ng printer ang mga teachers natin na pwedeng gamitin, which is medyo economical sa bawat parents, and yung hassle po ng pagpiprint, pagdadala ng printing material sa school. So yun po ang i-consider natin. Convenience po ang ano natin dito. So para sa pinakamataas po, no. By the way, ito po yung napag-agrihan ng mga umattend nung Sabado sa meeting po. Actually, they agreed upon sa pinakamataas, which is the Epson EcoTank L6490 sa per individual po. So ang ano po natin, dinivide po natin yung 30,558. By the way, pwede pong mag-iba ang price kasi online price po ito. Ang price po ay nagbabago-bago. So sa ngayon po, ito po ang na-gathered naming price. Yung pinakamataas is 30,558. So kung i-divide natin sa 278 students, ang mangyayari po is ang contribution is 109 pesos and 92 cents. Sa mid-tier naman po, and that's going to be 85 pesos and 68 cents. And sa last tier or sa pinakamababa is 66 pesos and 90 cents. Okay? So yun po ang computation. Okay? So ito po yung ito na po yung pinakahuli. So I hope this will help you decide kung ano po ang iisip nyo na much better. Pero para sa amin po na umattend nung meeting ng Sabado, ang parents na nag-attend, nag-agree sila sa 109 pesos and 92 cents. Just imagine, ano po yun, no? Gagamitin na ng mga teacher natin for a very long time, kasi nabanggit sa amin ng mga teacher na every year na lang po printer na lang ng printer ang kanilang project. Hindi nagtatagal yung mga printer. I guess po one of the reasons is walang technical knowledge in terms of choosing. Okay? Kumbaga kulang ang technical knowledge sa pagpili ng printer. So good thing po is medyo medyo may expertise, and with the help of our friends outside the industry of printing, natulungan po nila tayo na mag-came up doon sa kung anong maganda na pwede nating tulong sa ating mga net teacher. So yan lang po ang proposal namin. So I hope that this will help. By the way, maggagawa po tayo ng poll or survey sa bawat GC ng bawat section to see if lahat po ay okay. Alright? So thank you so much for watching this video, and makipag-coordinate na lang po tayo sa mga officers ng bawat section. Thank you guys. Have a nice day.